Kung ikaw ay buntis, siguraduhing laging nakasara ang iyong bintana. 1999 yun, buntis ang nanay ko sa kapatid kong bunso at gabi-gabi ang trabaho ng tatay ko. Ibig sabihin, apat lang kami sa bahay paggabi. Ako, nanay ko at dalawa kong ate. Ang bintana ng kwarto namin ay malapit sa isang poste ng ilaw. Kaya kung may taong tumayo sa labas, kita ang anino nito sa loob. May aso rin kaming nakatali sa labas ng bintana. Kaya hindi kami masyadong nag-aalala kapag bukas ito. Hindi makatulog ang nanay ko at nakahiga lang siya kasama namin. Bandang 1:00 ng umaga, napansin niya ang isang aninong sumisilip sa loob ng kwarto. Hindi niya makita ang mukha. Tanging magulo, mahaba at sabog na buhok lang. Nakatayo yun doon, hindi gumagalaw. Nakamasid mula sa labas ng bintana. Nanginig sa takot ang nanay ko. Alam niya kung ano yun. Isang tik-tik na sinasabing nag-iiba ng anyo at kumakain ng sanggol sa loob ng sinapupunan ng ina. Hindi man lang gumalaw ang nilalang. Nakatayo lang to doon at nakatitig. Hindi nito alam na gising ang nanay ko dahil sobrang dilim sa kwarto. Pero kita ng nanay ko ang nasa labas dahil sa poste ng ilaw. Nang marinig ng nanay ko ang pag-ungol ng aso, bigla siyang tumayo. Nagulat ang nilalang at tumakbo palayo. Ang nakakapagtaka, wala siyang narinig na yabag. Hindi namin alam kung paano ito nakalusot sa mga aso sa bakuran. Kahit ang mga aso ng kapitbahay, ni hindi man lang tumahol. Pagkatas ng gabing yun, hindi na muling nag-iwan ng bukas na bintana ang nanay ko.